Number 106.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, basta masigip. Okay, ah. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Agad kumano na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isa magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Magandang araw po. Ako po si Carla, 34 years old. Separated po sa aking asawa. Kasalukuyan po, nakatira po ako ngayon dito sa Santolan. DJ Lindsay, masasabi kong swerte ako sa maraming bagay sa buhay ko. Pero pagdating sa asawa, doon ako minalas. Hiwalay man kami ng tatay ng anak ko, sustentado niya naman ang anak namin. Co-parenting kami. Every weekend, nasa kanya yung anak ko. Pero nakakasama niya rin naman yon kapag may special occasions. Kadalasan nasa akin yung bata. Sa ngayon, 5 years old na po ang baby ko. Alam mo, DJ Lindsay, sobrang close niya sa papa niya. Masaya naman ako doon. Kahit na hindi na kami magkasama, at least nagagampanan niya pa rin yung responsibilidad niya sa anak namin. Single pa rin po ako since naghiwalay kaming dalawa. Focus po ako na mag-alaga sa anak ko habang sinasabay ko po ang aking pagtatrabaho. Yung ex ko, meron siyang girlfriend. Mag-iisang taon na po sila. Nung una kapag bumibisita sila sa bahay, hindi pa ganon ka-close yung anak ko sa kanila. Lalong-lalo na doon sa babae. Pero habang tumatagal, yung anak ko na ang nagre-request na makita raw niya yung tita niya. Ibig sabihin, yung girlfriend ng ex ko. Medyo dun po ako nasasaktan, DJ Lindsay. Para bang nakaramdam ako na parang ayaw ko na maging close yung anak ko sa girlfriend ng ex ko. Alam ko naman na swerte yung anak ko sa kanilang dalawa. Pero hindi ko po maiwasan na hindi masaktan. Lalong-lalo na kapag nakikita ko silang tatlo na close at sobrang saya. Kasi palagi kong naiisip, dapat ako lang yung hinahanap ng anak ko. Kaya madalas kapag hinihiram nila yung bata, nagdadahilan na lang ako.
Sabi ko may lakad kami. Kahit wala naman. Alam niyo po, mahal ko pa rin yung ex ko. Pero hindi na namin kayang ibalik pa yung dati. Masama ba ako kung ipagdadamot ko yung anak ko sa kanila? Masama ba ako kung ayokong maging close yung anak ko sa girlfriend ng ex ko? Hindi ko kasi matanggap. Hindi ko makatanggap na nakakahanap o nakahanap na ng happy love life yung ex ko. Samantalang ako, nandito pa rin. Tinututukan yung pag-aalaga sa anak ko. Ano po bang dapat kong gawin? DJ Lindsay, makikinig po ako sa mga advice ninyo. Ako po si Carla. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Bangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo, Energy! Bangga, good morning. Good morning po sa lahat po ng mga bahay na nakatutok na po sa Energy FM. Ganoon din sa lahat po ng mga sasakyan, sa lahat po ng mga negosyo, sa lahat po ng mga tindahan, mga ukay-ukay. O, saan ba? Sa mga gasolinahan na nakikinig po sa atin, sa mga toda na nakikinig po sa atin. Gandang umaga mga poging papa drivers natin dyan. Mga panggang drivers po natin. Gandang umaga po sa inyo. Welcome to Lihim ng Liham. Nga pala ha. Siyempre naman, we are live on Facebook, facebook.com/energyfm1067. Halika na, puntahan mo na yung aming Facebook page para makita mo yung aking balikat. Balikat? Gusto mo yun? Oo. Hindi kasi kanina tinataas ko yan, nahuhulog siya ng nahuhulog. So napagod na ako. Parang yung pagkapagod ni ate dyan sa ex niya na yan. Kaya hindi na nila maibalik yung dati. Diba? Pero alam mo, tama ka dun sa part na, alam mo yun, ang swerte ng anak mo dahil syempre, yung iba, diba, tinatarayan yung mga anak ng jowa nila. Kasi ang gusto nila mangyari, syempre, magkaroon sila ng sarili nilang anak. Wow! Pero iba yung sitwasyon sa'yo, ate, Carla ng Santolan. Oo, diba? Talagang mahal nila yung anak mo. Diba? Pero syempre, hindi naman lingid yan, yung iyong nararamdaman. Sobrang normal lang yan. Kasi syempre possessive ka sa anak mo eh. Ganyan naman talaga lahat ng nanay, di ba? Madamot pagdating sa anak. Oo, di ba? Pero siguro, bitter ka nga lang din. Di ba? Kasi yung jowa mo nga, yung ex-jowa mo, nakahanap na ng happily ever after. Well, hindi naman tayo sure doon, bakla. Ano ba? 1 taon pa lang sila. Hindi mo masasabi na happily ever after na agad ang 1 taon. Pero syempre, ipagpasalamat natin na okay yung relasyon niya ngayon. Di ba? Oo. Natural lang yung maramdaman mong nagsiselos ka bilang ina kasi hinahanap nung anak mo, yung girlfriend ng ex mo. Ganyan naman talaga ang mga bata, 'di ba? May kilala akong bata basta nakakulay pink. Oo, yung makikita niyang babae, sinusundan-sundan niya. Oo, nakakalimutan niya yung nanay niya. Basta may nakita siyang kulay pink. Oo, yung lalaking bata na 'yon. Naloka nga ako. Minsan kasama namin yung bata na 'yon. Hala sa akin lang bumuntot, nahiya ako dun sa nanay. At saka dun sa tatay.
Kasi gusto niya sa akin magpasubo ng pagkain, gusto niya mamasahihin niya ako. Ang sweet ng bata, pero syempre hindi mo, alam mo yun, hindi mo maaalis sa nanay na parang iba yung maramdaman. May selos factor para sa nanay kasi syempre sila yung nagluwal doon. Gugustuhin lang talaga nila na dapat ako lang yung gustuhin ng anak ko, dapat ako lang yung hanapin, dapat ako lang yung magsubo dito. Mga ganyan. Pero yun nga, mag-comment po kayo ano po bang dapat gawin itong ating letter sender na si Carla. Si Carla po, nagtatanong siya kung masama po ba kung ipagdadamot ko ang anak ko sa kanila? Masama po ba kung hindi ko pasasamahin ang aking anak sa tuwing niyayaya siya ng kanyang ama at ng girlfriend niya? Dali i-comment nyo yan. Lalong-lalo na sa may mga anak na ha. Because of course, kayo yung may ganyang situation. Well, paminsan siguro, kayo yung nakakaramdam ng mga ganyan, di ba? Bilang may anak na kayo. So, hintayin natin yung mga comments dyan. In the meantime, batiin po muna natin yung mga nakatutok po sa atin. May nag-message sa akin wait lang ha. Si Ate Lorna, babati naman po Team Amiga, Team Sabaw at Team Beshi. Thank you very much. Mabuhay po kayong lahat. Si Ate Lorna na palaging on the go, parang ang dami mong pinupuntahan. Nung isang araw nakasakay siya sa bus. Oo. Ngayon hindi ko alam. Saan ka nakasakay ngayon, ate? Sa Walis. Sa Walis! Dali na Team Sabaw. Naku, bumoto kayo sa VP Choice Awards. Nakakaloka. Papasalamatan po natin yung walang sawang bumoboto pa rin. Oo, dyan sa VP Choice Awards para sa Energy FM, kay Papa Jackson, sa akin, kay Lindsay Moi, and of course sa Carjack Podcast. Thank you very much po sa lahat po ng bumoboto. Hindi ko kasi kabisado yung mga grupo. Baka mamaya may maiwan ako kapag nag-announce ako. Baka may magtampo. Kaya sa lahat na lang po ng mga bumoboto, maraming thank you po sa inyong lahat. Oo. Ito ha, batiin po natin at basahin po natin yung comment ni Edge Opal. G'day MDJ Lindsay, siguro dapat huwag kang selfish sa anak mo. Lalo na maganda naman po ang intention nila ng ex mo. Sa bata, huwag mo ipagdamot yung bata dun sa tatay niya. Aww. So yun yung sabi ni Edge. Sabi naman ni Arch, na uuwi daw in the next few days. Ang taray ni Arch. Oo. Medyo difficult yung situation mo dahil ang kalaban mo is yung insecurities mo. You need to just concentrate on being the best mother you can be to your child. As long as di mo pabayaan yung anak mo, he will grow up close to you. Huwag mong ipagkait ang anak mo sa dad niya para di magkaroon po ng resentment siya para sa iyo as he grows up. Wow! Fairness. Insecure si ate. Oo, gano'n naman talaga. Kasi syempre, sabi nga nila masaya na yung jowa ni ate at isang taon na daw. So, anong meron siya? Nawala ako. Bakit masaya ka sa kanya tapos hindi nag-workout yung sa atin? Diba? Yung mga ganyan. Sabi naman ni Abet, ay, di humanap ka rin ng iba ng iyong magiging jowa, diba? Baka naman magiging close ang iyong anak sa boyfriend to be mo. Diba? It's up to you. Diba? Watching from Lemery, Batangas, Los Angeles, California. From Lemery, Batangas to Los Angeles, California. You're so taray there, ha? Kainaman na. Gusto mo yung nag-English tapos nag-Batanggenya ka? Wow! Hello sa mga Batanggenyo nakikinig po sa atin. Alay, kamusta ka kayo? Kayo talaga naman. Talagang nagsitong nga kayo mag-comment na, dali, at ako'y baka hindi makakapagpigil at ako. Choyams, Red, hindi ka naman masama ate, desisyon mo yan, pero wag mo lang ipagdamot yung bata sa ama bilang ama at wag kang masyadong bitter. Sabi naman ni Irene Villanueva, love you DJ Lindsay, babati naman po sa kumari kong si Myra Quebral, Mariveles, Bataan. Hello! Wow! Amusta naman kayo dyan mga akla? Akla! Si Ate Yoli, si Lian Antonio, Yoli Ruiz nakikinig po sa atin at saka si Ate Sally Chong nakikinig po sa atin. So, yun nga yung feeling ko, di ba? Tama sila. Hindi mo siya dapat ipagdamot, pero meron ka namang karapatan minsan na magdahilan. Para sa akin lang, ha? Kasi alam mo naman parang ikaw yung makakaramdam niyan kung yung mga ginagawa mo ba is magpapalayo sa'yo doon sa anak mo. Kasi nga baka mamaya masyado nang maging magaan yung loob ng anak mo doon sa, di ba, jowa? Oo. Di ba? Hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari, bakla. Wow!
So ikaw yung nanay, sabi nga nung isang commenter, each up to you. Diba? Each up to you. Ganyan. Tsaka basta ikaw yung may karapatan dyan kasi ikaw yung nanay, ikaw yung nagluwal dyan. Tsaka ikaw yung nag-raise dyan sa anak mo. Diba? Pero yun nga, wag mong ipagkait doon sa tatay. Pahiram mo. Ganyan. At galingan mo na lang yung pagiging nanay sa anak mo to the point na wala na siyang kakailanganing iba kundi yung nanay niya. Diba? Tsaka kahit pagbali-baliktarin mo naman yung mundo, pag umiyak yan, pag nasaktan yan, nanay pa rin ang hahanapin niya, bakla. Ikaw pa rin yun. Sabi ni Alicia, para sa akin hindi ko talaga papayagan. Maiba naman. Sabihin na nilang selfish ako, basta hindi mo alam ang, baka mamaya nabe-brainwash na pala yung anak ko. Mahirap na po. Uy, pero may ganyan talaga nangyayari ha. Yung pinapasama, 'di ba, yung nanay doon sa isip ng anak, nabe-brainwash nga. Oo. So, ayaw naman nating isipan ng masama yung tatay, pero what if? What if? Kasi hindi mo naman pwedeng i-expect na lahat ng tao sa paligid mo ay mabuti, 'di ba? Minsan kailangan mong gumawa ng mga precautions para mapangalagaan ang anak mo at ang sarili mo. Yun lang naman. 'Di ba? Pero yun nga, ang pinaka-importante dyan is kapag pwede namang ipahiram mo. 'Di ba? Pero syempre dapat alam mo yung dapat gawin, 'di ba? Dapat itanim mo sa isip ng anak mo na ako ang nanay mo, 'di ba? Kapag ako nagkaanak, ganito gagawin ko eh. 'Di ba? Ako nanay mo ha. Pag may nangyari sa'yo, si mami lang ang tatawagan mo. Kapag may sumakit sa'yo, si mami lang. Kay mami ka lang tatawag. Si mami lang ang isisigaw mo. Ganyan. Wala kang ibang hahanapin. Si mami lang. Ganon. Naku yun eh. Siguro kaya wala pa akong anak hanggang ngayon. Nakakaloka. Diba? Oo. Karamihan naman talaga ng mga nanay, madamot pagdating sa anak. O sabi ko nga kanina, syempre kayo yung nagdala niya ng 9 na buwan. Wow! Okay lang yan, natural lang yan. Sabi naman po ni Lian, kung ako sa'yo ate girl, gawin mo na lang yung side mo bilang isang ina ng anak mo, 'di ba? Para maramdaman ng anak mo na mas angat pa din yung pagiging nanay mo kaysa sa jowa ng ex mo. Or kung talagang nasasaktan ka sa nakikita mo sa kanila, kausapin mo yung girl para alam niya kung hanggang saan lang yung lugar niya sa anak mo. Ganyan kasi yung ginawa ko noon sa jowa ng ex ko para bawas epal lang sa mga anak ko. Pero alam mo, on the flip side, kailangan nga ipagpasalamat mo nga din eh, 'di ba? Kasi hindi lahat ng jowa ng ex mabuti at mabait sa mga anak. 'Di ba? Sa mga anak nyo. 'Di ba? Yung iba tinatarayan, hello, madrasta. Oo. 'Di ba? Yung iba tinatarayan, yung iba talagang hindi maganda talaga yung hindi talaga maganda yung pakitungo, ganyan. Minumura, binabastos. O ba't kasama ka na naman dito? Di ka naman kasama dito ha. O, bakit pinipilit mo yung sarili mo? Uwi ka na, doon sa nanay mo. Yung mga ganyan. May mga ganyang sitwasyon ha at hindi natin maikakailayan. Umamin kayo mga bakla. Oo. Hello, traveling to Makati. Sabi ni Sir Jong, baka wala daw sustento pag walang pahiram sa anak. Ay. Hindi, sabi naman daw, well, sustentado naman eh. Oo. Pero kung kaya mo naman buhayin yung anak mo, ba't ka naman naasa doon sa sustento, di ba? Tsaka magkakaroon na ng batas, yung mga hindi nagsusustento, pwedeng ihabla. Di ba? So, yun. Ayaw naman natin umabot sa mga ganong usapan. Basta ang endpoint nito is that tatay niya yon, so ibigay mo dun sa kanya yung nararapat para sa kanya, 'di ba? Yung kanyang perks of being a daddy, lalo na kung nagbibigay naman ng sustento. At ikaw, kahit pagbale-balentongin mo man ang sitwasyon, 'di ba? Ikaw pa rin ang nanay niyan, ikaw pa rin ang nag-ire diyan. Dapat maging mabait ka dun sa asawa ng jowa, sa jowa ng asawa mo kasi you never know what's going to happen in the next few days or few months or few years. Who knows, baka mauna ka dun sa jowa mo. Diba? Hindi, real talk. Diba? What if mauna ka doon sa ex mo? Diba? Kinuha ka ni Lord ng maaga. Sino na lang ang magbabantay doon sa anak mo? Diba? Okay, sabihin na natin na wala kang pamilya dito tapos yung ex mo lang ang nandyan, diba? Para mag-alaga sa anak mo. O, syempre, kapag naging asawa niya na yung girlfriend niya ngayon, diba? Matik sila yung kukup-kup doon sa anak mo. Kaya pakisamahan mo ng maayos. So, 'di ba? Be at peace with them.
masyadong mataray dyan. Pero again, natural lang nga na magselos ka, magkaroon ng insecurities bilang isang junanay. Oo, bilang isang ina. Ina ka eh. Kita mo ba yung paglaglag ng sleeves ko ngayon na hindi ko talaga ewan ko ba? So bahala ka na dyan, lumaglag ka na dyan. 9:27 na po ng nagmamagandang umaga. Siyempre naman ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Ang girlfriend mo sa radio na same pero iba. Bangga, tayo pa rin po ang number 1, 06.7 Energy FM. Bangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo Energy! Giving you something from Carol Banawa. Mahal ko Bangga ko baby ko. This one is called Iingatan Ka. Tutok lang!